Unahin natin to Itong mga kasong to ay galing sa RTIA. Okay. In interview you the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobolet ang mga bata mo pag nag-raid? In interview you the last time sa radio program ko, Operations, dala-dala nyo inyong bonnet, nakakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung delivery namin, lang na po namin yung talagang nakasigitan lang po. Kasi po, ang talagang halos kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. So yun, you use the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order yung committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So there's a motion from Senator Tulfo that we require these three policemen to show cause why they will not be cited in contempt by this committee. Is there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. Unang-una, partner, ito ay reklamo na galing sa RTIA na I think there's already conflict of interest. Kinuha mo yan sa Raffy Tulfo in action. Oo. Tapos dinala mo sa Senado. Ang purpose mo is matanong mo, ayoko na sabing gisahin, matanong mo to, and at the same time, mapautos mo na ma-relieve sila. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung si Chief PNP, if we can request, or si yung administration ng PNP, yung hierarchy, para nakakasama ng loob kasi, Mr. Chair, makikita po ng mga biktima at makikita po ng mga iba pang biktima nila in the past, mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga, parang gumawa ng kalokohan mga ito, nakalusot na naman, at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa, Mr. Chair, yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko, pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police, na I went to the PD and RD, na-relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow, flimsy yung reason. Kasi pinare-relieve mo na during sa radio program mo Na kapag hindi na-relieve, nagagalit ka Diba? So, kapag medyo sablay ang sagot sa'yo sa RTIA, hindi na yan magagawa sa'yo kapag ka nasa Senado. Diba? Kasi may power of contempt ka. Sa RTIA, wala kang power of contempt. So, katulad sinabi ni Chief of Police ng Pandi. 'Di ba? Nagsusot din po ako niyan kasi mainit. Kung nandun ka sa Senado, katulad yan, ayaw mo na sagot na ganun, pinapakontempt mo na. Dahil sinungaling. Or hindi nagbibigay ng respeto na hindi mo magagawa sa RTIA. So, anong pinapakita mo dun, partner? For me, it's a conflict of interest. Kung hindi to conflict of interest, just magsabi kayo. But for me, to use your power, pinapalakas mo sarili mo. For me lang pinapalakas mo ang sarili mo bilang senador. At the same time, pinapalakas mo ang sarili mo bilang host ng RTIA na programa mo, na pag-aari mo. Pag-aari niya to RTIA partner. So, it's a conflict of interest. Kung hindi siya conflict of interest, tell me. And I will say, nagkamali ako. Diba?
Pero sa aking basa, it's a conflict of interest. Huwag mong gamitin ang mga programa mo sa RTI, dadali mo sa radyo, dadali mo sa Senado, tapos doon ka bubuhos ng power mo of contempt. Diba? So now, sabi nga niya, don't lie to me, papakontempt kita. Sabi pa niya kay kay Colonel. Meron pa siya sinabi, isang lawyer, o ikaw, isa ka pa. Gusto mo iparelieve din kita? So gusto mo iparelieve din kita? So sana lang, bilang senador, don't use that. Diba? May tamang panahon dyan eh. If you want, edi ireklamo nyo itong polis na to. Ng legal. Yung mga complainant, mag-file sila ng case para madinig kung dapat ma-relieve o hindi. Hindi, don't use your power, gusto mo pa-contempt kita. I mean, di ba? Hindi yun, for me, hindi siya okay. Now, yung sinasabi mo kanina, ang ina-explain kasi ng mga ibang pulis, nung provincial director yata to, na sinabing nangungunsinte partner. Kaya medyo umalma na rin si Senator Bato. Kasi binanggit ni Senator Raffy na binibaby patungkol kay Senator Bato. Binibaby kasi bakit yun sinabi binibaby? Kasi nung binabanggit niya na tungkol sa allegedly maling proseso ng pagsiserve ng warrant partner, nagtanong si Senator Bato para malinaw. Sa akin, tama yun. Kasi hindi ka nga dyan para manghuli kung sino man yung sinungaling. Nandyan kayo para liwanagin ano ang nangyari. Para kung may mali at may kulang, gagawa kami ng batas para makita namin, ito pala may pang-aabuso, anong gap sa batas, gawin natin. Ang nangyayari sa nangyari, for me, kapag may hearing, pinipin down. Yung mga resource person, tapos sasabihin agad, sinungaling. So, tapos, hindi na natin alam, in aid of legislation pa ba to? Kasi wala nasasabi, anong batas gagawin dito? Diba? Ang lagi lang nasasabi is, pwede kayo mang-aresto agad sa mga pobre nating kababayan, mga katulad naming mahihirap. Di naman siya mahirap pero binanggit niya yun. So, tanong natin, ano ba ang batas na gagawin mo dyan kung pinapapasok mo man to sa Senate hearing? Ngayon, so, nasaktan, of course, partner, ikaw man ang chairman. Dati kang PNP chief. Sabihan sa'yo na binibaby mo yung mga kabaro mo. Hindi ka ba masasaktan mo? Siyempre, kahit sino pa. Diba? Kahit sino. Kaya sabi nga kanina ni Senator Bato, wala siyang pinapaboran. Diba? Makikita doon sa record, diba, ng Senado kung ilang pulis na ang pinaaresto niya. Yes. Pinakontempt pa. Pinakontempt, sabi niya. Pag mali. Mali, Kahit dating kasama pa daw niya. Siyempre na medyo nasaktan doon si Senator Bato. Kasi partner, ang nangyari kasi dito, kaya tingin ko rin, hindi maiwasang mag-react. Ayoko kasi mainis kasi syempre personal yun mag-react si Senator Tulfo kay Senator Bato kasi habang pinipiga niya yung mga pulis na mga questions niya, bombarded with questions, partner. Nagbabat in si Senator Bato to clear things out. Bakit wala kang warrant of arrest? Totoo bang wala kang warrant of arrest? Na, for me, it's natural to know the truth. Tapos, nag-explain ngayon yung isang officer na, sabi mo, di ba walang warrant? Kasi sabi niya, sir, wala kasing hawak na warrant kasi for validation. Okay? For validation. Tapos yung kabilang grupo, yung tatlo, sinabi nilang may warrant. So sabi niya, ayan, magsisinungaling na naman. So naging inconsistent. Inconsistent ang dating. Pero kung sana lang, hindi umiinit yung ulo ni Senator Raffy Tulfo kasi the way I see it, dumating na to sa sa RTIA niya Meron na siya nabuong kwento sa utak niya. Na para bang, dapat hulihin ko to. Na nagsisinungaling kayo. Huwag kayo pwede magsinungaling sa akin kasi kawawa yung mga pobre nating kababayan. Naaapi sila. Diba? So, ang dating ngayon, hindi na napakinggan ng buo.
kasi kinakat niya. Akala ko hindi na napakinggan na dahil nag-walk out Hindi na. pa, hindi pa. Ah, hindi pa. Malapit na daw. Malapit na Oh, tayo sa okay. pag-walk out, Sige. partner. So, Oo. anong nangyari, hindi niya pinakinggan na ng buo. Kapag nadinig niya na ito walang warrant, may warrant, ayan, nagsisinungaling na naman. Oo. Di ba? Parang ganon. Hindi niya pinakinggan bakit bina-validate. Oo. Di ba? So, ang nangyari, partner, siyempre pag validation, magwa-warrant ka, di pa naman pupunta sa'yo yung warrant officer, yung may dala. Oo. Pabalidate, ito ba yun? Ito ba yung taong yun? Oo. Ganun yun, partner. Kasi pag pumunta na sila doon, tapos magkaila Mm-mm. na ito yung tao, wala rin. Hindi din kayo makakahuli, di ba? So, according to the resource person, bina-validate. Tapos sabi ngayon ng warrant officer, Oo. yung warrant, dala niya. Nasa bulsa niya. Mm-mm. Pero wala siya doon. Hindi siya kasama doon sa intelligence na nagba-validate. Oo. Meters away lang siya, partner. So pagka umokay na, kasi ganito yan eh. Ito mga, hindi ko alam kung pwede ko siya tawag dito, by analogy magawa. Ganito yan, partner. Yung iba na yung iba sa posture buyer, ito yan, partner, sa drugs. Normally may posture buyer. Mhm. Yung posture buyer, normally, hindi siya yung arresting officer. Oo. Posture- Magpapanggap siya. Papanggap siya na buyer. Oo. Tapos magsisenyas lang yan. Ito, Oo. bypass operation pinag-usapan natin. Oo, okay. So, wala siyang dalang warrant, di ba? Oo. Di ba wala siyang dalang warrant? Saka, minsan hindi kailangan ng warrant sa bypass. Oo. Okay? Pero, ang nangyayari, yung arresting officer, hindi pa rin siya. Oo. Di ba? Ang mangyayari yan Nandun lang nakatambay. Pag sumignal na yan, Nag-aabang. Oo. Pag nagkaabutan na, nagkaabutan na yan, si signal na, oo. Doon pa lang. halimbawa lang, ang signal na is, kakamot siya ng noo. Oo. Pag kumamot siya ng noong ganyan, ibig sabihin, hulihin nyo na. Oo. Yun. So, tingin ko, yun yung nangyari. Iba-validate nila kung ito, Oo. pag sure ng ito, saka lalapit si arresting officer, Oo. na nasa bulsa niya yung warrant of arrest. Yun yung sabi. Yun yung hindi na pinakinggan ni Senator Bato kasi feeling niya nagsusinungaling na yun lahat ng resource persons. Hindi niya na pinakinggan ng buo Yung istorya. yung istorya. Nung malapit nang mabuo yung istorya dahil si Senator Bato yung nagtatanong, Oo. ang feeling niya, nabanggit niya nung wala si, kasi umalis muna si Senator Bato sandali. Mm-mm. May binanggit siya na si Senator Bato asking leading questions. Oo. Which I think is also unfair. Oo. Na para bang, asking leading questions to para ma-baby. Oo. Di ba? Para gumulo Oo. yung kwento. Huli ko na Oo. Huli ko na. Tapos ngayon, pinapalabnaw mo dahil kakatanong mo. Ganon yung dating kung bakit feel ko nag-react si Senator Raffy Tulfo kasi nung malapit na mabanggit yung tungkol sa na yung yung iba-validate, kailangan yung ganito, ganyan, doon siya nag-walk out. Kasi si Senator Bato ang nagtatanong para magkaroon ng clear Oo. na story. Oo. So, doon siya nag-walk out kasi sabi niya, parang nahuli niya na nagsisinungaling but because of, sa pagtatanong, lumabo. Naguguluhan na siya kaya hindi niya na daw kaya at walk out na siya. Oo. Sabi nila, they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron siya hawak ng warrant. Sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak yung warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from
pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yon, naka-logbook po yon, naka-blatter. At Oh, so naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin na ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po PD. ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-isip kung walang warrant? So dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, Chief dapat Intel. pinintindi nyo kasi ni Turtulpo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, Di- intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. proseso. Kasi even sila before, ganon din ang ginagawa. Oo. Oo. And he even said, ganun ba? Kasi nga, in-explain na. Mm-mm. Validation muna. Oo. Saka pa lang i-issue, saka pa lang, pag nag-serve na, on the spot na yung Oo. pag-serve, Oo. saka pa lang ilalabas yung warrant of arrest. So, sabi niya, I can understand. I understand what you did. Parang ganon. Kasi, Oo. police siya eh. Oo. Diba? So, ang lumalabas dito ngayon, nagkaroon ba ng misunderstanding? Parang wala naman. Kasi, ang nangyari, sana lang. Oo, Wish naglabas, lang. naglabas lang naman ng konting partner, sentimiento. Si Senator Bato de la Rosa. Kasi kanina. napagbintangan naman ng baby Kasi siya. una sinabi binaby mo. Kaya parang gano'n. Parang may, parang diretso Okay, pang binibaby kasi. Oo. Sabi No, niya, parang Bakit pag pulis ang may kasalanan, binibaby? Pero prior to that, may binanggit siya diretso talaga kay Senator Bato. kaya nag-react din doon si Senator Bato. Mm, Sabi niya, hindi ko binibaby. Yes. Ano. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulpo, klaruin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero Oh. yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa sir, yung Chief Intel, walang dalang doon, pero nagbabalidate nga. Pero But meron there's a existing warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nila bit-bit yung Yes, warrant. sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabit-bit yung warrant because they are validating. Chief Intel po yung nandun, sir. Klaruhin natin, covered ng warrant yung Yes, subject sir. na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang Covered nila warrant. nabit-bit yung papel. Yes, sir. Oh.
klaruhin mo Then, pag... walang warrant, dapat di kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry, Hindi sila pumasok. sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Oops! Pinapalabas ba ni Senator Raffy Tulfo na dapat nahuli niya na yung kasinungalingan di umano ng mga polis nito kung hindi lang sa ginagawang pagtatanong ni Senator Bato para maipaliwanag naman sana yung buong katotohanan ng mga resource persons. Tama ba ang proseso na dapat ipin down mo yung mga tao nagsisinungaling instead na alamin mo kung paano nangyari yung mga sitwasyon? Kung papansinin nyo kasi rito, ang pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo, parang mahihirapan sumagot yung mga resource persons. Kasi pinuputol niya habang nagsasalita pa yung mga resource persons, nakakat niya. Tapos, kapag kami nakuha siyang word na gusto niya, hindi na makakapagpaliwanag yung ibang resource persons at sasabihin niya, bingo, huli kayo. May mga pagkakataon kasi kailangan mo alamin yung buong katotohanan. Hindi natin sinasabi na yung mga kapulisan dito, tama yung mga sinasabi. Ang nais lang natin sana ay madinig yung mga sinasabi ng mga resource persons nang hindi napuputol para lumitaw yung buong katotohanan. Kasi makikita mo rin naman kung nagsisinungaling ang mga yan, kung may inconsistencies. Pero hayaan na makapagsalita ang resource persons. Dapat mas madinig ang mga sasabihin ng mga resource persons kaysa sa salita ng senador na nagtatanong in aid of legislation. Hindi naman kasi ang goal ng Senate hearing in aid of legislation ay para patunayan mo yung resource persons mo ay sinungaling. Kailangan mong makuha yung buong katotohanan kung ano ang nangyari para makagawa ka ng batas, hindi para husgahan yung mga resource persons na iniimbita sa Senado. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong Sorry. mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, nakita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag i-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakatsinilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. kasi yes. my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Sorry. Vicente. Sorry, itong Vicente family, excuse me. Oo. Diba? Ang sa akin lang Pero din, yun lang din, partner. Yun nga, ako din tindihan ko din yung panig ni Senator Raffy. Because gusto lang din niya malaman, partner, kung gusto niyang, alam mo yun, kung may nangyaring pang-aabuso. naman, Kasi, maganda naman kasi, yung goal niya, kaya nga, partner. di ba, isa sa mga resource person doon, yung mga taga-human rights. Oo. Nandun, di ba? Ang NAPOLCOM, nandun din. Para at least, eto ay maihinto na. Kasi marami ng kaso ng ng pang-aabuso sa karapatang pantao na karamihan, kadalasan, hindi naman lahat. Pero ang involved ay mga pulis. Partner. Maganda yung goal niya. Oo. Lahat naman tayo, yan ang goal eh. Oo. Lahat naman ng senador, yan ang goal eh. Oo. Mali lang yung, for me, mali lang yung paano siya mag-execute ng pagiging senador niya. Oo. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na ka-uniforme.
bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Mahirap yung ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang man. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize, para sa inyo nakakilala sa akin, if you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis.
dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number 1 enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo. Anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin. Hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Pero kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay Vicente. Di ba, may lumalabas na abuso. O, ililib mo yan. Pag binabalik, galit ka. May ganun eh. Oo. In Siguro the first place, magtataka din siya. But na-relieve na. partner, hindi naman niya obligasyon yung magpa-relieve eh. Oo. Wala siyang power doon. Ibigay mo yan sa DILG, bigay mo yan sa PNP, pero wag mo iutos, i-relieve mo to. Tapos pag bumalik, galit ka. Parang hindi ka sinusunod, parang nababastos ka. Oo. Yun. May point siyang ganon. Na ito, ang dami-dami ko ng pinrelieve, pero ito, bakit napabalik yan? So, Oo. parang it's not within your power. Oo. Diba? So, ang nangyayari, hindi ko tuloy ngayon alam, ano ba talaga si Senator Raffy? Ano ba? Mambabatas ba siya? Investigador ba siya? Angkor ba siya? Ano ba? Diba? Saka, partner, yung gawain nangyayari, ang gawain sa RTIA, patawag mo patawag mo si ganyan, nagagawa niya sa Senado. Oo. Na for me nga, nagkakaroon ng conflict of interest. Oo. Kasi program mo sarili yan eh. Oo. So, nabuboost ngayon yung program mo. Oo. Using your power. Well, maybe may nakita din si Senator doon sa mismong pangyayari na dapat partner ituwid na batas doon sa complainant na pumunta sa kanya. Kaya dinala niya sa Senado. Lahat kasi ganun, partner. Oo. Pero sa akin nga, sabi, dapat yung kung ano yung problema sa RTI, isolve mo na lang sa RTI. Huwag mo nang dalhin sa Senado. Oo. Kasi nagagamit nga yung power. Oo. Yun lang, well, dapat din sa lugar. Yun siguro doon, partner. Huwag Diba? nating partner, siguro. May issue tayo about conflict of interest eh. Dalhin yung tawag nito, partner. Paminsan nagiging maiksi yung pasensya natin. Isa pa yan, di ba? Nagiging maiksi ang pasensya at gusto natin din siguro na, alam mo yon, kaagad-agad, makikita, partner. Di ba? Yung resulta ng ginagawang hindi naman ganun eh. Dapat, paano yan eh, may proseso, partner. Sabi mo nga, even sa pagko-cross-examine, di ba? Doon mismo sa resource person mo, para marami kang may extract doon na information. Saka, kung magaling ka naman mag-imbestiga using RTIA alone, partner, doon mo na lahat gamitin. Tapos saka ka magbalangkas ng batas. Without calling them out doon sa Senado. Di ba? Ayun. Para nyo sa ibang senator, matagal na sa serbisyo, wala pa rin nangyari. Si Senator Tulfo, kakaupo lang, ang dami niyang nagawa. Ano ba? Yun ang pananaw ni Glenn Aguilar, partner. Baka marami siyang nakita. Oo. Saan nagawa? Sa Senado? Sa Senado. Siyempre, kinukumpara niya yung ibang mga senador eh. Tingnan natin sino munang pinakamaraming batas na naipasa. Hindi lang porket marami kang bill na ginawa. Ang dami mo pwedeng gawing bill. Pero di naman nakakapasa sa batas, wala rin yun. Saka kahit nagpa-check ka lang ng attendance sa plenary session, makikita mo sa plenary session, partner, 2 na lang, 3, 4 matitira. O tignan nyo dun kung lagi bang nakatambay sa plenary session. Army Berlan, Sir Rod, wag mong ipagtanggol si Senator Raffy. Hindi ko na may pinagtatanggol. Hindi naman, kasi meron namang tama. Meron namang tamang ginawa si Senator Raffy. Ako naman, base sa aking
obserbasyon doon sa hearing kanina, nakita ko naman Di, yung meron punto naman, din. partner. Yung punto ni Senator Rapi. Wala lang abusuhan. Oo. Yun lang, Yun wala lang. lang abusuhan. Kaya yun lang din ang binabahagi ko. Oo. Meron naman, pati yung goal niya, lahat ng na pinapakita niyang goal, yun din ang goal natin. Oo, Yun din yung goal ng iba. Oo. Diba? Magusalag, Kristituto, 3 nakabonet pumasok sa bahay nyo. Pulis. Ito nga, 'di ba? Syempre tayo lahat wala doon. Oo. Tayo lahat wala doon. Oo. 'Di ba? Your words against their words. Kaya nga dapat ito makross Oo. sa korte. O kung dito, kung marunong ka mag-cross, huwag daanin sa sigaw. Oo. Dapat alamin mo yung totoo para malaman mo anong batas ang gagawin. Oo. Kasi lahat tayo dun wala. Di natin alam kung sinong tama at mali. Correct. Diba? Sabi ni June Aldesa, marami din alam marami di alam kung anong ibig sabihin ng conflict of interest. Lol. Sir, Rod, ang galing ng analisa ni attorney. Yan mo gagawa ako ng mabigat na kaso. Kunin ko siyang lawyer. Wag Wag ka naman. Ako. Mas masarap Galileo walang kaso. Miguel. Ikaw talaga. Wag naman. Sabi naman ni Ded sa ball type, patambay muna rito. Good evening sa mga kayubi. Thank you. All right. Good, bad, may kasunod yan. Ikaw ba? Addictus Rex, thank you. Okay, sino pa ba yung mga nanonood? Ang dami, partner. Carlo, thank you sa kanina 4,500 tayo umabot, partner, sa ating live view sa YouTube. Maraming salamat. Katulad ni Magusala Kristituto, ngayon ko lang siya nakita nagsulat. Hindi ko alam kung silent viewer siya. Si Nick Dakik. Oo. Oo. Sabi ni Herbie Recato, siguro napanood din niya kanina yung hearing. May conflict of interest din si Senator Bato dahil sa ex-PNP chief siya. Actually, hindi naman kasi si Senator Bato ang nagpatawag ng hearing na to eh. Parang si ang nag-request nito. Si Senator. Si Senator Raffy. Oo. So, I cannot see. Nagkataon lang kasi under ito sa committee. Under sa committee niya to. Oo, Hindi ni pwedeng hindi siya Senator Bato. umaten, di ba? Oo. And at the same time, kung may alam siya sa proseso, dapat talaga ma-explain yung tama. Oo. Di ba? Joseph Cunanan, diehard viewer here from Zamboanga City. Oy, Joseph, buenas noches. Kababayan ko to, Joseph Cunanan from Zamboanga City. May tubig ba dyan ngayon? Kinakapos na daw ng tubig. Nako, ito partner, si James Ryan Teodoro watching from Taichung, Taiwan. Oh! Hi, attorney. Sabi ni Ernie, Kala, kahit sa kanyang radio program, nagpapakita ng superiority si Senator Tulfo sa police hierarchy. Yun lang. Siguro okay naman okay sa akin mga kayubi. Huwag niyo masamain. Okay naman talaga yung ginagawa ni Senator Tulfo. Siguro bawas lang ng konti yung threat, yung medyo may pananakot na lumalabas sa bibig niya. Ipaparelieve kita, ipapakontempt kita. Minsan unnecessary. For me, it's sometimes unnecessary talaga yun. Roy Kusina, thank you sa ipa niya sa akin. Sound like Alvin daw ako. Talaga. Thank you. Si Architect Martin Resurrection, si BYOB, Dead Sabol Taib or Tibe, Jongjong Andales. Rolly Tobias, thank you for watching. Naku, partner, mabilisan lang. Okay, sige, so, paano? Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, ipapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman ang inyong lingkod, Rod Marcelino.